Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kami nabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ng mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, inflation ng bansa nitong Pebrero bumagal ayon sa PSA. Pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mapababa ang presyo ng bilihin naging mabunga ayon sa NEDA. Mahigit sa 2,000 trabaho alok ng Clark Development Corporation para sa mga Pilipino. 700 million pesos na pondo para sa pagtatayo ng Child Development Centers inaprubahan ni Pangulong Marcos Jr. Bilang ng mga lokal na pamahalaan na interesadong bumili ng NFA rice, nadagdagan. At mga Kristiyano, nagpalagay ng abo sa noo, kudyat ng pagsisimula ng Kwaresma. Una po sa ating mga balita, patuloy na bumabagal ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Base yan sa pinakahuling tala ng Philippine Statistics Authority. Ilan sa mga dahilan nito ay ang pagbagal ng pagtaas ng presyo sa pabahay, tubig at kuryente. Narito po ang report. Bumagal sa antas na 2.1% ang inflation rate ng bansa batay sa datos ng Philippine Statistics Authority nitong nakaraang Pebrero ngayong taon. Mas mababa ito kumpara sa naitala noong nakaraang Enero na nasa 2.9% at 3.4% noong nakaraang Pebrero 2024. Ayon sa PSA, ilan sa pangunahing dahilan nito ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages sa antas na 2.6%, na siya rin may 58.8% na ambag sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa bansa. Gayun din ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng pabahay, tubig, kuryente at other fuels sa antas na 1.6%, na siya namang may 16.7% na ambag sa pangkalahatang pagbaba sa inflation rate. Nakatulong din dito ang pagbaba ng presyo sa transportation may kaugnayan sa gasolina at diesel na may negative 0.02% inflation na nasa 15.3% ang ambag. Sa kabila naman ng mga naitalang pagbagal, nananatili ang inflation rate sa gulay na nasa 7.1% na itinuturing pa rin na mataas. Pero paliwanag ng PSA, it's actually a mixture of decrease and increase ang ating vegetables, no? So we still see increases in some vegetables. So marami pa din, despite the fact that we know that nag-decrease na rin yung kamatis na last month ay super taas ng inflation. That it's really affected the high inflation rate for vegetables last month, yung tomato. So there are more vegetables na tumataas ang presyo. So although some of them are decelerating, like dagdag pa ng ahensya, may epekto pa rin ang mga nagdaang bagyo, lalo sa mga rehiyon na tinatamaan nito at pinagmumulan ng mga produktong agrikultura. Until when we are going to see it, siguro kung walang mangyayaring typhoon in the coming months and everything is constant, probably ang prices ng vegetables will go to their normal or if not normal, near normal. Medyo mag-decelerate siguro yung vegetable inflation natin kung hindi negative. Pagdating naman sa presyo ng baboy, kasabay na nakaamba ng maximum suggested retail price na ilalagay ng Department of Agriculture, umaasa ang PSA na makakatulong ito sa pagbagal ng inflation oras na maipatupad ito. We expect pag na-implement ito and given other things constant, it can slow down yung inflation ng pork pag na-impose ito. So, like for example, just sa rice kasi, no, meron tayong maximum suggested retail price na nag-take effect, I think twice na na-adjust this month. Nakita natin yung impact niya dito, no? Yung maximum suggested retail price for imported rice. So, we expect for pork to have the same thing na pag nagkaroon siguro ng maximum suggested retail price then for pork, it might lead to a deceleration or even a negative inflation. It may further slow down or maintain its negative inflation
if magiging, kasi di ba may plan ang DA din to further reduce yung maximum suggested retail price of imported rice to, I think, 49 in March. So if that will happen, that would affect yung ating, it may affect our inflation for rice next month. Samantala, ang inflation para sa bottom 30% income households ay bumagal din sa antas na 1.5% kumpara sa 2.4% itong nakaraang Enero at 4.2% noong February 2024. Mula PTV, Joshua Garcia, para sa Balitang Pambansa. Nakapagtala ng negative inflation sa ikalawang buwan ngayong taon. Nag-negative 4.9% ngayong Pebrero na mas mababa sa negative 2.3% noong January. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, bunga ito ng sama-samang programa ng kagawaran katulad ng Rice for All program. Nakatulong din ang paglalagay ng maximum suggested retail price sa imported na bigas at ang paglalabas ng NFA rice kasunod ng deklarasyon ng Food Security Emergency. Nananawagan din ng DA sa mga lokal na pamahalaan na bilisan pa ang proseso sa pag-release ng stock. Sa ngayon, 70 LGUs na ang nagpakita ng interes para bumili at magbenta ng NFA rice ng 33 pesos kada kilo. Samantala, ikinatuwa ng Malacanang ang pagbagal ng inflation rate noong nakaraang buwan na dulot ng mga hakbang na inilatag ng administrasyon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Epektibong pagtugon ng kasalukuyang administrasyon sa inflationary pressures. Isa ito sa nakikitang dahilan ng palasyo sa naitalang pagbagal ng inflation rate nitong Pebrero. Sa Malacanang press briefing, ikinalugod ng palasyo ang pagbaba ng inflation rate na naitala sa 2.1% mula sa dating 2.9% noong Enero. Pinakamalaking pagbaba ito ng inflation rate mula noong Setyembre ng nakaraang taon. Malaking salik daw ng pagbagal na ito ang mga hakbang na ginagawa ng Marcos Jr. administration. Ayon sa National Economic and Development Authority, ang patuloy na pagbaba ng inflation rate ay indikasyon na epektibo ang mga hakbang na ginagawa ng gobyerno kontra sa tinatawag na inflationary pressures. Sisikapin din ng ahensya na panatilihing mababa ang inflation rate at tugunan agad ang mga posibleng pagtaas ng ibang commodities. Sinabi rin ng palasyo na pasok pa rin sa target ng pamahalaan na 2 to 4% ang naitalang 2.5% na average inflation rate. Ang mas mababang antas ng inflation ay bunsod ng mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na nasa 2% or 2.6%. Ang pagbagal naman ng presyo nito ay dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng gulay at iba pang produkto. Kaugnay niyan, tiniyak ng National Economic and Development Authority ang patuloy na pagpapatupad ng mga hakbang para mapabagal pa ang inflation ng bansa. Partikular na rito ang pagsiguro sa food security sa harap na rin ng banta ng mga bagyo at iba pang hamon sa livestock industry tulad ng African swine fever. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, magpapatupad ang pamahalaan ng La Nina Action Plan para ma-restore ang agricultural productivity sa mga lugar na madalas binabagyo at binabaha. Patuloy din anya ang pagbibigay ng fuel assistance sa mga kababayan nating magsasaka. Pagtitiyak ni Balisacan, hindi magpapakakampante ang pamahalaan sa pagtugon sa mga hamong dulot ng inflation para mapabuti ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Nadagdagan pa ang bilang ng mga lokal na pamahalaan na interesadong bumili ng NFA rice. Batay sa huling tala, nasa 70 LGU na ang nagpaabot ng kanilang interes na bumili ng NFA rice sa halagang 33 pesos kada kilo. Kinukonsidera naman ng Department of Agriculture na ibaba pa sa 45 pesos ang MSRP sa bigas mula sa kasalukuyang 49 pesos kada kilo. Kung patuloy ang pagbaba ng trend ng presyo, pwede nang ibaba sa 45 pesos ang MSRP sa March 31. Samantala, bukod sa bigas, tinitingnan na rin ng Agriculture Department na ipatupad ang maximum suggested retail price sa karne ng baboy para mapigilan ang pagtaas nito. Ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., posibleng maipatupad na sa March 10 ang final MSRP sa karne ng baboy.
Magandang balita po mula sa Clark Development Corporation na nangangasiwa sa Clark Freeport Zone. Nag-aalok po sila ngayon ng mahigit 2,000 trabaho. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Naglakas loob na dumayo mula Samar papunta ng Maynila si Beverly. Makahanap lang ng trabaho. Ang kanyang inspirasyon, ang 8 kapatid na naiwan sa probinsya. Para matulungan ang pamilya. Bakit ma'am, ano po bang sitwasyon ng pamilya niyo? Nag-aaral po yung mga kapatid ko. Ang magandang balita para sa mga tulad ni Beverly na naghahanap ng trabaho. Inanunsyo ng Clark Development Corporation ang higit 2,000 bakanting trabaho. To be exact, meron tayong 2,280 job vacancies mula sa 30 investors o locators. Kabilang sa mga alok na trabaho ay mga nasa industriya ng Information and Communications Technology tulad ng BPO. May bukas ding trabaho para sa mga engineer, machine operator at warehouse staff. Naghahanap din ng mga bus driver, cashier at store manager. Pasok din ang mga nurse at medical technologist. Ang Clark Development Corporation ay isang government-owned controlled corporation na nangangasiwa sa Clark Freeport Zone at naghahatid ng serbisyo at suporta para sa mga kumpanya roon. Layo nitong makapagbigay ng mas maraming trabaho at mapalago ang ekonomiya sa bansa. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakapagbigay ng 1.8 billion pesos na kita ang CDC sa National Treasury noong 2023. Mas mataas yan sa 1.2 billion pesos noong 2022. Ang perang yan ginagamit naman na pondo para sa Build Better More Infrastructure Program ng pamahalaan. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 700 million pesos na pondo para sa pagtatayo ng Child Development Centers o CDCs ngayong taon. Ito'y para isulong ang edukasyon para sa kabataan, partikular sa mga lugar na walang sapat na paaralan. Yan ang Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Bagong pag-asa para sa bawat batang Pilipino. Yan ang nais mapagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya para maisakatuparan nito, kasabay ng pagtulak na itaas ang antas ng edukasyon sa bansa, inaprubahan niya ang 700 million pesos na pondo para sa pagtatayo ng Child Development Centers o CDCs ngayong taon. Partikular sa mga 4th and 5th class municipalities o mga mahihirap na bayan na walang sapat na mapagkukunan para sa basic education development hubs. Ayon sa Pangulo, magsisilbing lugar ng pagkatuto ang mga CDC lalo na sa mga lugar na kulang ang mga eskwelahan para masiguro ang kinabukasan ng bawat bata. Sa sectoral meeting sa Malacanang kasama ang 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2 at iba pang ahensya, sinabi ng Pangulo na maaaring gamitin ang daycare facilities bilang CDCs para matiyak ang mas malawak na access sa early childhood development initiatives. Punto pa ng Pangulo, nararapat lang na pagtuunan ng pansin ng edukasyon maliban sa iba pang aspeto na isinusulong ng administrasyon, lalo't edukasyon anya ang susi sa pag-unlad hindi lamang ng mga batang Pilipino kundi maging ng bansa. Tiniyak naman ng Budget Department na mabubuhusan ng pondo ang inisyatibang ito. Ayon sa DepEd, ang pondo para sa CDCs ay dadaan sa Local Government Support Fund upang matulungan ng mga barangay na wala pang CDCs. Iginiit pa ng ahensya na ang pagtatayo ng CDCs ay ang pinakamadaling paraan ng pag-i-invest sa sektor ng edukasyon. Lalo't batay sa datos, nasa 5,800 barangay pa ang walang sariling CDC, kabilang ang 229 mula sa low-income LGUs. Ikinalugod naman ng EDCOM 2 ang mabilis na aksyong ito ng Pangulo at ng DBM. Patunay lang daw ito na handa ang kasalukuyang administrasyon na bigyang pansin ang edukasyon na siyang pundasyon ng national development. Makikipagtulungan din ang EDCOM 2 sa CHED, DILG at Early Childhood Care and Development Council para madagdagan ang bilang ng early childhood education graduates lalo na sa mga rehiyong may kakulangan nito. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Nagkasa ng Information Service Caravan ang Department of Labor and Employment o DOLE sa 4 na probinsya sa Region 12 na layong palakasin ang kampanya laban sa child labor. Yan ang Balitang Pambansa ni Sofia Turnos ng PIA SOCSARGEN.
Nagsagawa kamakailan ng Department of Labor and Employment to Dole Region 12 ng Information Service Caravan at Project Angel 3 para sa 190 profiled child laborers at kanilang mga magulang o guardians sa buong rehiyon. Magkasabay ginanap sa 4 na probinsya sa Rehiyon 12 ang nasabing caravan at proyekto na naglalayong maaksyonan at palakasin ang kampanya laban sa child labor. Ayon kay Dole 12 Assistant Regional Director Fatima Bataga, bukod sa diskusyon tungkol sa Republic Act 9231 o Anti-Child Labor Law, ILO Convention No. 190 at pagbibigay kaalaman tungkol sa child protection and labor laws, ang mga benepisyaryo ay nakatanggap ng libreng dental at medical checkups, gupit, livelihood at serbisyo mula sa iba't ibang national line agencies. As much as possible, wala sana tayong mga child laborers. To inform also the parents and the community of the importance of having their children na nasa school, naglalaro. Yun yung mga isa sa mga or iilan sa kanilang mga karapatan, and ma-inform din sila kung ano yung mga hazardous work na hindi dapat ma-assign, maibigay sa mga kabataan. Ang Project Angel 3 ay gaganapin kada quarter sa buong rehiyon kung saan ang Dole Rehiyon 12 kasama ang iba't ibang pambansang ahensya ay magbibigay ng iba't ibang serbisyo mula sa TESDA, SSS, PhilHealth, PSA at DSWD para sa child laborers ng Rehiyon 12. Mula sa Philippine Information Agency Stock Surgeon, Sofia Zabate-Ternot, Balitang Pambansa. Mga pagkain na mura na, masarap pa. Yan ang layunin ng DSWD sa inilunsad nilang Walang Gutom Cocinero Cook-Off Challenge sa Dapa, Surigao del Norte. Yan ang Balitang Pambansa ni May Diaz ng Radyo Pilipinas, Butuan. Dito sa bayan ng Dapa, Siargao Islands, sunod na nagpunta ang Department of Social Welfare and Development para sa Walang Gutom Program 2027. At dahil pangunahing layunin ng programa na wakasan ang kagutuman sa Pilipinas, inilunsad ng DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian ang Walang Gutom Cocinero Cook-Off Challenge. Uunawaan na natin yung halaga o yung ibig sabihin ng iba't ibang klaseng mga pagkain at kung paano natin maihahain ng mura at masarap. Sa pamamagitan ng Electronic Benefit Transfer o EBT card, nakapamili ng mga pagkain ang mahigit 400 residente rito. Full force rin ang mga ahensya ng pamahalaan sa Productivity Fair para ilapit pa ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa mga Pilipino alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bukod sa hatid na kabuhayan showcase sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD, nagtayo ang Tourism Department ng booth para sa Information and Education Campaign. DOT Caraga will strengthen our existing programs. Foremost, we will increase the number of trainings that we will conduct for our tourism frontline workers and different local government units, lalo na yung may mga maraming tourism destinations na dinadayo talaga ng mga turista. Pagtitiyak ng DOT Caraga, patuloy nilang pauunlarin ang turismo sa rehiyon, lalo tumaas ng mahigit 14% ang tourist arrivals nitong 2024 kumpara noong 2023. Mula sa Radyo Pilipinas, Butuan, May Diaz para sa Balitang Pambansa. Pinag-iingat ng Philippine Medical Association ang mga senior citizen at kabataan mula sa heat stroke ngayong tag-init. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bien Manalo ng PTV Manila. Isa sa lubhang apektado ng matinding init ng panahon ang mga senior citizen. Gaya na lang ng 74 na taong gulang na si Nanay Nila. Iba't ibang diskarte ang kanyang ginagawa para makaiwas sa heat stroke. Lalo't ramdam niya ang matinding sikat ng araw sa kanyang paglalako ng ice cream. Sumisilong lang ako sa malilim na lugar pag yung masyado ng mainit. Lagi po akong may baon tubig na siya kong iniinom. Pagkakaubos, pinapalitan ko uli. May ibang diskarte rin si Tatay Eduardo para maibsan ang init ng panahon. Lalo't nahimatay ang kanyang apo na isinugod pa sa ospital. Bumababa lang ako dito, pakinangin. Tapos magpapaypay. Naglalagay ng binpusa noon na malamig. Awak-awak na ng ina niya. Ngayon nakahiga sila. Bigla na lang ng isay. Yun pala, nakumbulsyon na. Dahil sa init. Bukod sa pag-inom ng tubig, nagpaalala pa ang Philippine Medical Association sa mga senior citizen mula sa banta ng heat stroke ngayong tag-init. Proper long sleeves at saka mga jogging pants na yan na
na that could breathe in as well. Pero wag naman balot na balot, no? And then stay indoors. Bukod sa mga senior citizen, lubhang apektado rin ng extreme heat ang mga bata. Ayon sa Philippine Pediatric Society, maliban sa heat stress at heat stroke, naglipa na rin ang iba't ibang sakit ngayong tag-init, gaya ng vector-borne diseases at waterborne diseases. Ang bottom line dyan, kailangan yung basics hand washing, clean water, space in between. Wag kayo pumunta sa crowded spaces. Ayon pa sa PPA, bagamat mainit ang panahon, nariyan pa rin ang banta ng dengue. Kaya't mahalagaan nila na laging panatilihing malinis ang kapaligiran. Mula sa PTV Manila, BN Manalo, Balitang Pambansa. Posibleng makaranas ng extreme caution na heat index ang maraming lugar sa bansa bukas. Ayon sa Pag-asa, naglalaro sa 40 hanggang 41 degrees Celsius na heat index ang posibleng maranasan sa Naiya, Pasay City, Science Garden, Quezon City, Iba, Zambales, QB Point, Subic Bay, San Ildefonso, Bulacan, Sangli Point, Cavite, Ambulong, Tanawan, Batangas, San Jose Occidental, Mindoro, Cuyo, Palawan at Tacloban City, Leyte. Bukod sa pagpapatupad ng alternative delivery mode sa mga eskwelahan, nililimitahan na sa Dagupan City ang mga aktibidad ng mga mag-aaral sa labas para matiyak ang kanilang kaligtasan ngayong mainit ang panahon. Yan ang balitang pambansa ni Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan. Taon-taon na itatala ang mataas na temperatura sa Pangasinan at dahil ramdam na ang mainit na panahon kahit hindi pa tag-init, puspusan na ang paghahanda ng mga eskwelahan sa Dagupan City para maprotektahan ang mga estudyante. Bukod sa lilimitahan ang school activities o performance task sa labas ng mga silid-aralan, ikinakasa na rin ng Dagupan City Schools Division ang pagpapatupad ng alternative delivery mode kung saan sumailalim sa training ang mga guro. Layunin nito na maging epektibo ang mga module na gagamitin ng mga mag-aaral kahit walang presensya ng kanilang guro. Pinaiiwasan na rin namin yung pagkakaroon ng activities outside sana kung kinakailangan, kung hindi naman talaga ito kinakailangan. Magkaroon ng alternative na paraan para magawa itong mga performance assessment na to. Ayon sa Pag-asa, sa pagpasok ng buwan ng Marso, pumalo sa 42 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Dagupan City, pinakamataas sa buong bansa at maaari pang tumindi sa mga susunod na buwan. Pinakamataas na nasusukat natin na temperatura ay yung buwan ng Mayo at saka Abril. Abril and Mayo. Yung March, isa sa yan na yung opening stage, so ibig sabihin na start na pagtaas po natin ng temperatura. Mula sa Radyo Pilipinas Dagupan, Ricky Kasipit para sa Balitang Pambansa. Hinihikayat ng Barangay Addition Hills sa Mandaluyong City ang mga residenteng manghuli ng lamok kapalit ng piso para sa kanilang kampanya kontra dengue. Yan ang Balitang Pambansa ni Jel Guzman ng PIA-NCR. Idinaan sa pabuya ng Barangay Addition Hills sa Mandaluyong City ang kanilang kakaibang kampanya laban sa pagdami ng mga lamok. Tinawag ng barangay ang kanilang kampanya na may piso para sa mosquito. Sa ilalim ng kampanyang ito, hinihikayat ng Barangay Addition Hills ang kanilang mga residente na manghuli ng mga lamok at dalhin sa kanilang barangay hall. Sinasabing isang uri ng lamok, ang Aedes aegypti, ang nagdadala ng kamamatay na dengue sa mga nakakagat nito. May katumbas na piso ang bawat 5 lamok na mahuhuli o mapapatay ng bawat residente. Yung aming pong konsepto na aming may piso sa mosquito ay hindi naman po literal na piso bawat isang mosquito. Bagamat ang title po ay may piso sa mosquito, malayo po sa pagkakaiba na may piso sa bawat mosquito. Ang aming pong konsepto dito ay magdadala po ang ating mga kababayan ng 5 pirasong lamok, buhay man o patay or kiti-kiti, kapalit po nun ay piso. Bukas sa Barangay Hall ng Addition Hills dito sa Mandaluyong City mula Lunes hanggang Biyernes para sa mga nais magdala ng kanilang manahuli na lamok. Jel Guzman mula PIA-NCR, Balitang Pambansa. Nagpaalala ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga kumpanya ngayong matindi ang init ng panahon sa ilang lugar sa bansa. Sa panayam sa Radyo Pilipinas, sinabi ni Atty. Benjo Santos Benavides, Undersecretary for Workers, Welfare and Protection Cluster ng DOLE, na dapat magkaroon ng safety and health measures para mabawasan o makontrol ang stress dulot ng mainit na panahon.
Noong 2023, anya nang naglabas sila ng labor advisory dahil nakaranas din ng matinding init noon. Kabilang sa mga paalalang ito, ang pagkakaroon ng safety officer at first aider ng mga kumpanya. Dapat din maglagay ng mekanismo kung saan may free flow ng hangin sa isang pagawaan. Ang mga emergency exit ay dapat din anyang malinaw lalo't ang Marso ay Fire Prevention Month. I-adjust din dapat nila ng mga kumpanya ang rest break lalo na kung direktang may exposure sa araw ang mga empleyado. May kaukulang parusa sa mga kumpanyang hindi susunod dito. Noong 2028 po, naipasa po natin yung Oslo at nakapaloob po doon yung parusa. Ito po ay penalty, hindi naman po lalampas sa 100,000. Pero ito po ay hindi po sa simpleng paglabag. Ito po ay doon po sa willful failure to comply with the OSH standard. So, yun po yung pinipinalize po namin na yung kahit po may mga paalala na kami, hindi pa rin po sumusunod. Yun po ay may penalty po na nakapaloob po sa aming department order, implementing naman po yung Republic Act 11058. Iminungkahi ni Supreme Court Associate Justice Antonio Co. Jr. na hingilingin kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbabalik ng bilyong-bilyong pisong pondo ng PhilHealth na inilipat sa National Treasury. Sa ikatlong araw ng oral arguments ng petisyon, kaugnay sa paglilipat ng halos 90 billion pesos na unang naibalik sa Treasury, sinabi ni Justice Co na dapat isauli ang 60 bilyon dito at palawigin ang mga benepisyo para sa taong bayan. Binanggit din ni Co ang issue sa Department of Health kung saan tinanong niya si Assistant Secretary Albert Domingo. Ayon naman kay Domingo, ilang administrasyon na ang dumaan pero hindi pa rin natutupad ang utos na palawigin ang mga benepisyo ng PhilHealth. Ibibigay na sa mahigit 400 buntis at nagpapagatas sa Palawan na miyembro ng Pangtawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps ang karagdagang first 1,000 days conditional cash grant sa susunod na payout. Yan ang balitang pambansa ni Rachel Ganancial ng PIA Mimaropa. Humigit 400 na mga buntis at nagpapagatas ng mga ina na miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na nakapagpatala sa i-rehistro ang makatatanggap ng karagdagang first 1,000 days conditional cash grant sa susunod na payout. Ayon kay Department of Social Welfare and Development o DSWD Mimaropa Regional Director Leonardo Reynoso, ang karagdagang grant ay layon na isulong ang kultura ng health-seeking behavior sa mga benepisyaryo. Ang i-rehistro ay isang online platform ng DSWD para i-streamline ang updating at management ng 4Ps beneficiary records. Natutulungan ng mga buntis at nagpapagatas na ina na ma-update ang kanilang status at masiguro ang karampatang conditional cash grants. Sa ngayon ay nasa humigit kumulang na 200,000 na kabahayan ang nakatala na sa 4Ps sa rehiyon ng Mimaropa. Ang lalawigan ng Palawan ay may 82,664 na benepisyaryo, kung saan 7,992 dito ay mula sa bayan ng Batarasa. Hinihikayat ng departamento ang mga aktibong 4Ps members na gamitin ang self-service online portal para i-update ang kanilang record. Ang estratehiya na ito ay inaasahan ng DSWD na makapagpapaunlad ng kamalayan sa importansya ng kalusugan at nutrisyon sa kritikal na unang 100,000 araw ng isang bata. Mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa, Rachel Ganancial para sa Balitang Pambansa. Ginugunita po ngayong araw ng mga Katoliko ang Ash Wednesday na hudyat ng pagsisimula ng Kwaresma. Ang detalye niyan sa Balitang Pambansa ni JM Pineda ng PTV Manila. Ang seremonya ng pagpapahid sa noo ng abo o ang Ash Wednesday ay simbolo ng pagsisimula ng Lenten season o Kwaresma para sa mga kapatid nating Katoliko. Ito ay paghahanda ng 40 araw para sa kamatayan ni Jesus, kaya dito rin nagdadasal, nag-aayuno at nagsasakripisyo ang ilang mga Katoliko. Martes pa lamang sinasagawa na ang ritual na pagsusunog ng palaspas para maging abo na gagamitin para sa banal na araw. Isang misa o panalangin bago ang pagsusunog ang sinasagawa bago magtakip silim. Sa National Shrine of Our Mother of Perpetual Help sa Baclaran, nagdaos pa ng novena at misa kasabay ng pagsalubong sa Ash Wednesday kaninang alas 12 ng madaling araw. Sa misa ay inhalin tulad ni Reverend Father Kenneth Galamoso ang mga abo na galing sa palaspas bilang tagumpay ng mga tao. Dito rin ay binigyang diin niya
na ang panahong ito ay paalala na tayo ay nagtagumpay laban sa kasalanan sa pamamagitan ng pagmamahal ng Diyos. As Christians, we gather and we are reminded that our true victory does not lie in earthly riches, in earthly recognition, in earthly success, but our true victory as Christians lies in the love and sacrifice of our Lord Jesus Christ. Ang mga abo rin daw ay panawagan para tumindi pa ang ating pananampalataya dahil ito umano ang pinakamalaking panalo na nakuha ng bawat tao. Bukod naman sa tagumpay, ay sagisag rin daw ito ng mga suliranin at pagsubok kung saan ipinapakitang hindi tayo immortal at kinakailangan ng tulong mula sa Panginoon. So my dear brothers and sisters, these ashes also bring attention to the need for all of us to clear away our distractions, to clear away our attachments, or to clear anything that stops us from making a deeper relationship with God. Maging palatandaan rin daw sa mga tao na kahit sobrang daming iniisip at problema sa mundo, ay may Diyos na kumakatok sa ating buhay. So when you look at Lent, it is a time to, for conversion, repentance, and going back to the Lord. And it's only 40 days, very short lang yan eh. So I hope we take this seriously to celebrate it and even to put ourselves before and closer with the Lord. Mula sa PTV, JM Pineda, para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin. Dito lang sa Balitang Pambansa.